Good afternoon, Sir Mags. I am Queen Rose R. Mayuga, and I am here to discuss about digital technology and social change. So, digital technology, the internet and telecommunication industry in the 1990s changed the way we connect and exchange information. Digital technology comprises of electronic tools, devices, and systems that generate, store, and process data. It enables us to experience the benefits of advanced information technology system. So, ang digital technology daw, bago ng industriya ang internet at telecommunication noong 1990s, ang paraan ng pagkonekta at pagpapalitan ng impormasyon. Binubuo ang digital na teknolohiya ng mga electronic na tools, devices, at system na bumubuo. Introduction to the digital age. Digital age, also known as information age, is a period when the computer and internet were introduced. These technologies enable people to communicate information easily and rapidly. House chores and jobs are getting automated with the help of machines and equipment. Mobile phones became very useful in every areas in life, education, entertainment, job, and etc. Ang digital age po ay kilala bilang isang information age, ay isang panahon kung kailan ipinakilala ang computer at internet. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa mga tao na makapagbigay ng impormasyon ng madali at mabilis. Ang mga gawaing bahay at trabaho ay nagiging automatic sa tulong ng mga machines at kagamitan. Ang mga mobile phone ay naging lubhang kapakipakinabang sa bawat larangan ng buhay sa edukasyon, libangan, trabaho at iba pa. The ICT and its role in social change. Social change refers to a transformation of culture and social organization structures over time. We are aware that in a modern world, a society is never static and that social, political, economic, and cultural changes occurs constantly. The emergence of Internet World Wide Web or WWW, mobile cell phones, digital television, and several other new electronic devices pertaining information and communication technologies or ICT are opening a fresh, transforming the way we live, work, learn, and communicate. Ang pagbabago ng panlipunan ay tumutukoy sa pagbabago ng kultura at panglipon ng organisasyon, struktura sa paglipas ng panahon. Batid natin na ang modernong mundo ay isang lipunan ay hindi kailanman static at ang mga pagbabago sa lipunan, politika, ekonomiya at kultura ay patuloy na nangyayari. Ang mga paglitaw ng internet or World Wide Web, mga mobile cellphones, digital na television, at ilan pang mga bagong elektronikong aparato na mga kinalaman sa teknolohiya ng information communication or ICT. Business. The impact of ICT infrastructure on social businesses cannot be understood. For example, ICT helps to increase productivity in business with the use of social media platforms for marketing and promotion. Online platforms has been to be marketplace where people can transact and communicate. It has made social impact affordable, social impact scalable, and enables new way to connect to and engage with local communities. Negosyo, ang epekto ng infrastruktura ng ICT sa mga social na negosyo ay hindi maaaring maliitin. Halimbawa, ang ICT ay tumutulong upang mapataas ang produktibidad sa negosyo sa paggamit ng mga social media platforms para sa marketing at promotion. Ang online na platform ay naging marketplace kung saan maaaring makipagtransaksyon at makipag-usap ang mga tao. Ginawa nitong abot kaya ang epekto sa lipunan, nasusukat ang epekto sa lipunan at nagbibigay daan sa mga bagong paraan upang kumonekta at makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad. Education. ICT can play varied roles in developing an effective learning environment. Modern ICT tools not only deliver the content, but replicate formal learning experience via virtual learning
The intention of virtual classrooms is to extend the structure and services that accompany formal education programs from the physical environment to learn digital technologies can unlock new learning opportunities in the classroom. Some studies find that computer-assisted learning has some positive effect, especially in science and mathematics. Ang ICT ay maaaring gumanap ng iba't ibang mga tungkulin sa pagbuo ng isang epektibong kapaligiran sa learning. Ang mga modernong kagamitan sa ICT ay hindi lamang naghahatid ng nilalaman, ngunit gayahin ang formal na karanasan sa pag-aaral sa pamamagitan ng virtual na pag-aaral. Ang layunin ng virtual na silid-aralan ay palawagin ang istruktura at mga serbisyong kasama ng mga formal na programa sa edukasyon mula sa physical na kapaligiran hanggang sa kumikita. Ang mga digital na teknolohiya ay maaaring mag-unlock ng mga bagong pagkakataon sa pag-aaral sa silid-aralan. Natuklasan ng ilang pag-aaral na ang pag-aaral na tinulungan ng computer ay may ilang positibong epekto lalo na sa mga agham at matematika. Job and earnings. The digital transformation has the potential to generate substantial changes in the composition of labor market. Digitalization can create employment in new and existing industries with greater job-to-job mobility. The digital economy also fundamentally changes the nature of work from many people with fewer physical demands on workers but more jobs placing an emotional strain. Ang digital na pagbabago ay may potensyal upang makabuo ng malaking pagbabago sa komposisyon ng market na paggawa, and digitalization ay maaring lumikha ng trabaho sa bago at umiiral ng mga industriya na may higit na job-to-job mobility. Ang digital na ekonomiya ay pangunahing nagbabago din sa likas na katangian ng trabaho para sa maraming tao na may mas kaunting physical na pangangailangan sa mga manggagawa, ngunit mas maraming trabaho naglalagay ng emosyon ng stress. Last is health. Digitalization can affect people's health through emergence of new physical and mental health risks and through its impact on the healthcare delivery system. How and where can deliver is also affected by digital innovation, which challenges the traditional role of care providers. The effects of these changes in healthcare delivery of health inequalities are potentially large but less well documented. Maaring makaapekto ang digitalization sa ating health sa pamamagitan ng paglitaw ng mga bagong physical at mental na panganib sa kalusugan at sa pamamagitan ng epekto nito sa sistema ng paghahatid ng pangangalaga sa kalusugan. Kung paano at saan inihahatid ang pangangalaga ay apektado rin ng mga digital na inobasyon na humahamon sa tradisyonal na tungkulin ng mga tagapagbigay ng pangangalaga. Ang mga epekto ng mga pagbabagong ito sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan ng mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan ay posibleng malaki ngunit hindi gaanong naidokumento. And that is my report. Thank you. That's all. Thank you.